So guys, what is up? Back up na tayo ulit. Nakakuha na nga pala ako guys ng ng static dito sa Pag-ibig. Mabilis lang din naman pala kung ang kukunin mo lang yung mga ganung bagay lang. Pero kung mag-ano ka, fill up ka ulit, kailangan mo mag-online. So yun, kita-kits na lang ulit tayo. Punta naman ako ngayon ng BIR dito rin sa San Pablo. At least isang lakad na lang, tapos pa-verify ko lang yung yung pin ko. So let's go guys. Tagumpay guys ang ating pagpunta, ating pagkuha pala ng static, Pag-ibig static. Punta naman tayong BIR. So ito guys, tong Pag-ibig guys, dito yata to sa, ito yata yung mismong bayan nila kasi ito yung simbahan nandito. Medyo lang siya, medyo tago yung kuhaan ng yung Pag-ibig Regional Office dito sa San Pablo. Pero naman siya, nasa Google Maps naman siya. Laking tulong talaga guys ng may motor. Especially underbone o kaya scooter. Ang dali niyang isingit. Tsaka hindi siya masyadong hindi ka masyadong hassle. Yun nga lang guys, talagang maulanan, maarawan. Yun talagang pinakang cons. Pero kung sa biyahe-biyahe lang, napakatipid. Ito Raider pa tong gamit ko, pero tipid. Natitipiran pa ako. Kasi stock lang naman to Wala naman akong binago dito Hindi ako nag-upgrade ng kahit na anong pampalakas ng makina o karga. Wala, stock lahat to. Siguro ang pinakang pinalitan ko sa kanya yung elbow niya kasi nagpalit ako ng 51mm Akala ko nga sungaw Nung una sungaw talaga kasi wala siyang masyadong open Kaya bumili ako ng catalytic para may humaharang sa kanya kasi wala siyang, hindi mo maramdaman sa kanya yung laban ba, lumalaban yung makina. Ang ramdam mo sa kanya masyadong open. Sa masyadong open, parang walang compression, ganun. Nung nilagyan ko ng catalytic, ayun, lumaban na. Nagkaroon na ulit ng compression. Parang ganun ba yung compression yung power baga? Parang nawala nung naging sobrang open. Akala ko, mas lalong gaganda ang takbo kasi nga open Yung pala, hindi rin. Lalong pumangit. Kaya iba talaga, stock is the best talaga. Kasi yung stock, engineered yan Engineered na yan na ganyan. Long ride, short ride, engineered yan. Pag nagpalit ka, syempre may mababago doon. May mahihila, mabibitin, o may mahihila, may kakapusin. Doon nga pala sa BIR guys, sinek ko sa Google Maps wala siyang daan papasok. Ewan ko lang sa actual, kasi wala siyang pinapakita talaga na daan papasok. Nung tingnan ko siya, ang siste lalakarin mo talaga. Hindi ko lang alam guys sa personal kasi yung mismong picture nung BIR dito sa San Pablo, may naman siya, may lugar para sa parking. Ewan ko lang kung saan ka papasok. Kasi tinuturo nung Google Map, parang tawid bakod ka. Ewan ko lang sa mamaya tingnan natin. Traffic din pala dito sa dito. Kasi sangahan na to Pero okay lang. At least hindi naman ako maabot na mga 5 minutes. O ayan 16, 15, 14, 13. Ilang seconds lang. Siguro 30 seconds lang yung interval. Hindi yung 150 seconds. Katagal 200 seconds. Yun, okay na. Let's get it on. Kanina kasi guys, ang palatandaan ko dito sa Pag-ibig. Kasi di ba nasa loob siya. Ang palatandaan ko, yung kanto papasok Jollibee. Pag nakita mo na yung Jollibee, tapos yung kanto, yung daan sa tabi niya, doon naliliko. Tapos dalawang kanto, kanan. Dito naman sa BIR, ang palatandaan ko naman yung magkasunod na McDonald's at saka 7-Eleven. Kasi guys, kahit taga dito ako sa Laguna, hindi ko talaga, sa totoo lang, hindi ko sa ulo o hindi ko kabisado masyado itong lugar namin. Kasi bawat buwan, bawat year, may mga tinatayong bagong establishment dito. Alam mo, katulad niyan, yung Pag-ibig. Akala ko guys, yung Pag-ibig Fund na office ay located lang sa Calamba. Sa Calamba lang meron. Meron na pala dito sa San Pablo. So mas maigi, mas malapit. BIR, akala ko sa lang din, parting Calamba lang din. Yung pala meron din dito sa amin. Yun yung sinasabi ko ng mga nadagdag. Dati wala nun guys. Kaya laking tulong talaga. Maluwang ng daan dito Pero kahit maluwang ang daan guys, syempre safety first. Defensive rider pa rin. Ayan guys, SM San Pablo. Yan ang pinakamalapit na SM yata dito sa amin. Ayun, McDonald's, nakakita ko na. 7-Eleven, yun, nakakita ko na rin. Dito na yun. Boss, tanong lang, paano makapunta doon sa BIR? Saan po ang daan? May daan po dito. Ano pa, kailangan ko pang tumawid, malayo pa. Ay,
Ah, Bakasyon, boss. Tapos, pwede na kayang ano, dito na ako, manabi na lang ako. Limit mo dyan basta, doon ka. Doon ka, konti-konti lang. Konting-konti, basta kulay gray. Hindi, lagpasan na yan. Yung gray na yan, lagpasan mo yan, konti lang. Andun na yung... Gate. Ano yun, sir? Padiretso na yun doon, sir. Salamat, sir. Anong pangalan niyo, sir? Christopher. Shoutout po sa'yo. Ano, Sir Christopher. Thank you, sir. Yung buti na lang, nandun si sir. Sir. Mananabi na lang tayo, guys. Hindi ko alam eh. Ganda pala ng daan dito, oh. Amoy kopra dito, guys, ha. Amoy ano, hinilulutong nyog. So guys, ito na yung BIR. Maya na lang ulit. Kuha muna ako ng ano, magpapa-verify pala. Meron na ako ng TIN number. Sige, guys. So guys, okay na. Na-verify na natin. Meron na nga tayong TIN number. So guys, add ko lang ano. Ang alam ko, guys, pag nakakuha na kayo ng TIN number, halimbawa meron na kayo, bawal lang kumuha ulit ng isa pa na number. So ang alam ko, may kaso yun pagka dalawa yung TIN number mo. So yun lang, tayo ay pack up na, pauwi na sa atin. Pero may lalakarin pa ulit ako. Pero doon na sa may ano na, doon na sa may sa amin na, sa bayan na namin sa Santa Cruz. SSS naman. Yung static ko sa SSS. So hingi lang ako ng ganun. Tapos yun, NBI clearance naman. Wala requirements kasi sa job, guys kailangan nating ma-comply maka-comply. Kung kailangan natin ng job, hindi naman pwedeng hindi kasi ang pwedeng palamunin lagi tayo. Kanina umaambon-ambon, tapos ngayon sobrang init pala. Thank you, kuya. Kung nagtataka kayo, guys, bakit ang bilis ko? Kasi yung sa akin, verification lang naman ng TIN. Hindi naman yung mismong nag-a-apply ako sa TIN number ko. Kasi ang alam ko, guys, ang kumukuha talaga ng TIN number natin ay yung employer natin, kung meron tayong employer. Kung halimbawa sa trabaho, ganyan, nag-apply ka. Since may mga previous job naman ako na natapos na yung kontrata, so yun, sila na yung kumuha ng ano ko, TIN number. Ayun nga, na-verify na natin ngayon. Hindi ko na need na mag-fill up pa o mag-apply pa. Ang sarap sa feeling, guys, kapag halimbawa nag-asikaso ka ng mga requirements sa kahit na ano, trabaho, kung ano pa man. Pagka yung tipong na-accomplish mo isa-isa, yung walang nagiging problema, tapos at the end of the day matatapos mo, makukumpleto mo lahat ng requirements mo. Ang sarap sa pakiramdam. Para bang ano, hindi ka pa nakakauwi, parang nakapahinga ka na. Ganun ang pakiramdam. Siguro ano, ganun din yung pakiramdam ng ibang viewers natin na ano dyan, mga aplikante, mga ano, work is life. So shoutout sa inyo, shoutout sa atin. Keep it up lang sa ating mga trabaho, sa ating mga job. Mahal ng ano, diesel 57, tapos ang gasolina 60. Tatandaan ko pa, guys, dati nung bagong kuha tong motor ko, 2016. Ang presyo ng diesel ay ano, kalahati ng presyo ng gasolina. So ang presyo ng gasolina dati ay 41, 42, mga ganon. Tapos ang diesel, kung di ako nagkakamali, 26, 25. Isipin nyo naman ngayon, no? Ilang years na nang nakalipas, ang bilis magbago, no? Lalo na't nagkaroon ng pandemic. Yung pandemic kasi ang ano talaga nung nangyari yon, nagtaasan talaga yung mga presyo. Pangunahin na yung gasolina, diesel. Ano pa nga nag-80 pa nga yata yung gasolina dati, 90, 80, mga ganon. Nung kasagsagan ng pandemic. Buti nga ngayon bumababa ng 60. Pati kuryente nagtaas din eh. Anyways, ang mga naapektuhan naman talaga mga motorista talaga. Lalo na ngayon yung diesel tumaas. Yung mga may sasakyan na diesel, yun sila talagang pangunahin naapektuhan. Kung di ako nagkakamali, 4 pesos ang tinaas. 4 pesos nga yata. Grabing mahal. 4 pesos. Kung 20 liters ang papakarga mo o 15 liters, 20 liters, hindi na kaagad 80 pesos na kaagad yun. Ang dagdag dun sa fuel consumption mo. Init. Yun. Yes na. Railroad crossing. Kahit isang beses, guys, di pa ako nakasakay ng tren. Kailangan ko kaya ma-experience yun. Dito lang naman, guys, sa may parting to, guys. Parang prone sa pagulan, sa pagambon.
Pero dun sa mismo bayan ng San Pablo, hindi naman, mainit dun eh. Oh, palusong. So, menor tayo. Tipid sa gas. Pagka ganyan na medyo madilim guys, nagbubukas ako ng fog light. Kaya medyo makulimlim. O kaya yung na, anong tawag dito, takip silim, punta nga agad. Hapon, ganyan, paggabi. Pero maliwanag pa ng konti. Nagbubukas na ako ng fog light para dagdag visibility. Pagiging rider guys, ano din eh, no? Laking responsibility din eh. Para maging yung kumbaga responsableng rider. Laki ding responsibility, no? Kasi hindi ka lang dapat aware sa sarili mo, sa pagdadrive mo. Dapat aware ka din sa sa surroundings mo eh. Yung mga biglang tatawid, mga bata. Dito sa mga ganito, gamit na gamit ang preno. Ayan, lalo na dyan. Mga sharp curve. Dito, smooth pa yung takbo natin. Nakakapag 50, 60, 70 pa tayo. Mamaya sa Kalawan, wala na to. 30 na to. 30-20 na lang. Mga ganun na lang. Puro potholes, puro lubak ba? May patsi nga ng puro lubak din naman. Ayan, nag-uumpisa na ayan, mga lubak I love Kalawan. Ayan, nagre-record pa ba? Yung kukuha talaga ng stock na battery ng GoPro. Kanina ko paggamit guys, papunta dito. Kahit na sabihin na kinat ko yung video kasi naambun kanina. Tagal pa rin ng buhay ba? Ay yung papunta dito guys, mula sa amin nasa 1 oras at kalahati o 15 minutes mga ganun. Pabalik na ako, nangangalahati na, Kalawan na to eh. Ito guys, papunta ng Bae. Ayan yung daan na yan. Ito, papunta na ng Pila, Victoria, Santa Cruz. Sige, mauna na kayo. Hindi maka-overtake yung dalawa yung dalawang rider na nasa unahan ko. Pinilit na Gigi, diba? Tigil din kayo. Overtake kahit alanganin eh. Maraming na-aksidente sa ganon guys. Sa inip. Naiinip. Sa naiinip, overtake kahit alanganin. Ano ba naman yung maghintay ka? Kung safe ka naman, diba? Ito na. Wala dyan. Masusubok ang suspension ng motor mo dito ba? Nasasakyan mo dito ba? Sa wakas, Spalto na. Spalto Gaming. Sarap siguro ng paganto-ganto lang, pa-ride-ride lang. Pero syempre, may pera. Mante may dumarating sa'yo. Business, ganyan. Maampo na naman guys. Namamatak-matak na eh. Ayun Supervisor to, mga maliliit Pero sana hanggang ganyan lang. Maambon-ambon guys, pero may araw. Okay na yung ambon kaysa ulan. At talaga pag umulan, devastated talaga pagka rider. Kasi yun talaga yung cons ng yung pagiging rider pagka naarawan ka. Tapos syempre, umulan. Pwede ka man sumilong pero mabasa ka muna kahit bahagya At saka mapapatigil yung biyahe mo kung ayaw mong mabasa. Pero kung okay lang sa'yo maligo sa ulan, syempre, susugurin mo na, rekta na. Pero delikado yun guys, syempre galing tayo sa ganito kainitan ng araw, tapos bigla kang mauulanan, madadali ang ating mga buhay noon pagka gano'n. Kailangan din natin syempre ingat sa daan, ingat din sa sarili. Huwag natin pahabayaan yung kalusugan natin. Eto na naman. Awalan Diyos. Grabe yun buti na lang hindi masyadong matigas yung gulong ko. Grabe mga patons dito pa. Okay. Sir Kapwa, hindi akong helmet dyan sang araw. Kung na ako 12 na siguro. Guys, payo ko lang pala, huwag niyong pababayaan na wala kayong distance guys. Kagaya nito, dun sa sinusundan kong sasakyan, lagi kayong mag-aalat ng space guys. Kaya nag-aalat ng ganon para pagka halimbawa may nangyari dun sa naunang sasakyan na sinusundan mo sa sasakyan, huwag naman sana makakapag-react ka ng safe dahil sa nag-sudden full stop siya. Ganon. May chance ka na makapag-react para hindi ka bumangga sa kanya, para hindi ka madamay. Pero kung ang space na, ang distance na inaalat mo, yung mga mga kalahating metro lang, o halos dumikit ka na talaga, nakatutok ka, pag nag-full stop yun, kaya biglang napapreno ng malakas-lakas yun, kahit hindi full stop, sigurado bundol ka doon.